Sino dito ang merong utang? Okay. Sino ang gustong makabayad sa utang? Yan. Praise the Lord. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang topic natin ngayon is getting out from debt. Okay? So, paano lumaya sa pagkakautang? Okay? So, ito pag-uusapan natin, mga kapatid, is based on biblical principles, no? At makikita ho natin kung paano tayo pwedeng gabayan ng ating Panginoon. Amen? Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkasama-sama. At dalangin ko, Lord God, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan upang kami, Panginoon, ay maging matalino sa paghawak po ng pera. At dalangin ko, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. At Lord God, gamitin niyo po ang iyong abang lingkod upang maipahayag ang iyong salita. Marami pong salamat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Kayo po ba, mga kapatid, kayo ba naniniwala ang Pilipinas ay mahirap? Ha? No? Actually, mayaman ang Pilipinas. Kaya nga may mga corrupt eh. Ibig sabihin, may pera, kaya merong nananakaw, di ba? Alam nyo, sa Pilipinas, mga kapatid, ako po ay nakatira sa Tondo, malapit sa Divisoria, at nakita natin, mga kapatid, na wala naman talagang mahirap. Kasi ang lahat ay binigyan ng oportunidad ng Panginoon. Alam nyo, sa Tondo, makikita nyo po doon ang tindahan po, tabi-tabi. Huh? Nung nag-aral po ako sa Asian Theological Seminary tungkol po sa sa urban, no? Okay, ang pinag-aralan po namin is Transformation on Urban Leadership. Na-realize namin, mga kapatid, na sa squatter, hindi naman talaga mahirap ang tao. Okay, kasi makikita mo yung tindahan, tabi-tabi, tapos tapat-tapat pa. Hindi nalulugi. Ibig sabihin, merong pera ang mga tao. Di ba? Meron pong isang basurero na taga sa amin, tuwing alas 5 ng madaling araw, ito po ay dumadaan po sa Magsaysay Street, no? Kung alam niyo po yung sa Tondo. At ito pong si Mang Tonyo ay meron pong, kariton. Ang kariton po niya, mga kapatid, 1, 2, 3, 4, yan. 4 na square na yan. Yan po, kanyang kalaki po yung kanya pong kariton. Okay? At ang trabaho niya ay kumuha ng basura bahay-bahay. Okay? Kasi yung pong truck ng basura doon pa sa kanto, okay, sa main street. Ngayon, yung pong trabaho ni Mantonio, magbahay-bahay, ngayon, pagkakukunan kanya ng basura, magbibigay ka ng 5 piso, 10 piso, o kaya 20 pesos. Okay? Ngayon, tinanong ko si Mang Tonyo, sabi ko, tatay, nakakailang bahay ka? Sabi niya, no? Pastor, 100 yung bahay, hanggang 200 po yan. Siyempre, buong street po yan eh. No? Napakarami. At alam niyo mga kapatid, sa isang araw, nakakailang bahay siya para mapuno niya yung kanyang kariton. Sabi niya, Pastor, minsan 100 bahay. Tapos mga alas 10, uuwi na si Mang Tonyo, dadaan ulit doon sa bahay namin. Isipin niyo, kung siya ay naka-100 na bahay, pagkatapos 20 kada bahay ang binibigay sa niya, magkano po ang kita niya? Ha? Magkano? Ha? 20 times 100. Magkano? 2,000. Okay? So alas 10 ng umaga, si Mang Tonyo, mga kapatid, may 2,000 na. Gross po yun. Okay? Ano? Di ba? Ano? Walang tax yun. Okay? Alas 10. Alam niyo mga kapatid, sabi sa akin ni Mantonio, Pastor, pagdating dyan sa Smoky Mountain, iso-sort out ko po yan. Ihiwalay ko yung plastic, yung dyaryo, di ba, yung garapa. Okay? Alam niyo, sabi ko sa kanya, tatay, magkano niyo po mabebenta yan? Depende sa dami. Kung plastic, dyaryo, bote, minsan 300, minsan 500. Isipin niyo, no? Kung naka 500 si tatay, magkano na ang pera niya? 2.5. Okay? Minsan, nakaka-jackpot pa ho yan. Meron pong nasasamang alahas. No? Minsan may relo. O kaya yung mga gamit, di ba? Minsan meron kaming tinapon na
anong tawag niya? Induction cooker. Yung pala, fuse lang ang diferensya. Di ba? Kasi pag sinaksak mo, ayaw na umilaw eh. Yung pala, fuse lang. Meron sila mga gano'n na nakakabenta pa po sila ng mga sirang gamit kasi nga po, kinukumpuni lang. Isipin nyo, okay? Naka 2.5 si tatay, di ba? Alas 10 ng umaga, magso-sort out siya alas 12. Si tatay, kakain, okay? Manananghalian, pagkatapos po ay matutulog sa tanghali, sa hapon. Gigising po si tatay ng alas 5, okay? Tanong nyo sa akin, anong ginagawa ni Mang Tonyo? Okay? Ha? Umiinom. Ano? Iinom si Mang Tonyo, okay? Pagkatapos po magsusugal, kinabukasan, magjajaryo na naman, magbabasura na naman. Tingnan nyo, no? Walang problema sa pera. Tama po ba? Ang problema ni Mang Tonyo, mga kapatid, financial management. Amen? Ako naniniwala ang Diyos ay hindi nagkukulang. Lahat tayo may pinaparaan si Lord na pagpapala sa atin. Amen? Ang kailangan lang natin ay wisdom. Sabi nyo nga po, wisdom. Okay? Yun ang kailangan natin. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, itong poverty cycle. Okay? Tingnan nyo po yung poverty cycle. Okay? Sabi po dyan, yung pamilya na mahirap, siyempre, yung mga anak nila ay lalaki sa hirap. Tama? Okay? Ngayon, dahil mahirap, ang problema, mga kapatid, maraming bata hindi makapag-aral. Tama po ba? Okay? Dahil hindi makapag-aral, mga kapatid, sila po ay magkakaroon ng struggle para maghanap ng trabaho. Tama po ba? Okay? So ngayon, dahil po sa mahirap ang trabaho at walang trabaho, hindi na po sila makakalaya doon sa tinatawag na poverty cycle. Hanggang sa magkasawa, magkaroon ng anak. So ngayon, palipat-lipat at pasalin-salin lang yung kahirapan. Ang tanong, kapatid, gusto ba nating lumaya sa kahirapan? Amen. Pero i-define muna natin, ano bang ibig sabihin ng poverty? Okay, basahin natin. Ano sabi dito? Poverty is deprivation of those things that determine the quality of life, including food, clothing, shelter, safe drinking water, but also such intangibles as the opportunity to learn and to enjoy the respect of fellow citizens. So ang poverty, mga kapatid, sa definition ay kakulangan daw ng mga bagay sa buhay para tayo po'y magkaroon po ng comfortable life. Kasama dito ang pagkain at inumin. Pero sa Bible po, iba po ang definition ng poverty. Sabi dito, what is the biblical definition of poverty? Sabi dito, it is not about lacking anything or having no money at all. But it is all about the ignorance of one's ability and capacity to produce wealth. Yun daw po ang poverty, mga kapatid, no? Poverty is the ignorance of your ability. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kayang-kaya mong yumaman. Naniniwala ka ba? Okay? Taas ka yung kamay dito, naniniwala siya na kayang-kaya niyang yumaman. Taas ang kamay. O yan ha? Okay? Kung naniniwala ka, minsan tanong mo paano? Okay? Hanggang kailan? Kasi nga po mga kapatid, ang ignorance, hindi po yung kawalan ng pera. Ang ignorance, yung hindi mo alam na meron ka palang kakayahan. Alam niyo ho, pinalaki kasi tayo ng mga magulang natin, mga kapatid, na mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Pero alam niyo po ba, nabubuhay tayo ngayon? Alam niyo po ba, maraming mga bata ngayon, bata pa, milyonaryo na. Hello? Meron nga akong kakilala, mga kapatid, nagtitinda ng relo. Sa loob ng 9 months, naka 1 milyon. Kilala niyo ba yon? Okay. Napanood ko lang po yun sa Facebook eh. Okay. Kilala niyo ba yon? Guwapo yun. Okay. Di ba?
Alam niyo, ang mga youth natin ngayon, ang bilis po kumita. Bakit? Kasi nabubuhay na tayo sa generations ngayon na ang isip ng mga kabataan nakatutok na dun sa tinatawag nilang ability and potentials. Amen po ba? Regardless na po ng education. Hindi ko sinasabi, kapatid, na patigilin na natin sa pag-aaral ang mga bata. Pero sa totoo lang, ang edukasyon talaga, minsan hindi mo naman talaga nagagamit sa profesyon. Hello? Di ba? Sino dito, mga kapatid, ang nag-aral ng trigonometry? Di ba? Yung mga angles and sines and cosines, di ba? Okay? Pagka ba, halimbawa, no, nagbigay ka ng directions, okay? Okay, saan papunta? Okay, sa SM, okay? You go straight and then turn 30 degrees centigrade. Okay? Okay. 30 degrees angle, cosine. Wala namang ganun eh. Nagagamit ba natin yun? Pagka ba kakain ka, halimbawa, no, kakain ka, no, halimbawa, no, anong ingredients ng kakainin mo, di ba? Merong sodium chloride. Okay? Di ba? Ibig sabihin, may mga pinag-aralan tayo na hindi naman natin nagagamit sa pang-araw-araw. Tama po ba? Alam niyo, nakita ko, ang very purpose talaga ng education, mga kapatid, no, para sa mga bata magkaroon ng disiplina. Tama po ba? No? Pero alam nyo, yung labanan talaga araw-araw, minsan, mga kapatid, nasa diskarte, abilidad. Amen? No? So, kailangan natin maintindihan yan. Kaya ngayon, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa isang asawang babae na nabalo. Okay? Kaya lang, nagkaroon ng utang. Alam nyo, napakahirap, no? Ito mga tatay, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mamamatay na may utang. Kawawa. Kawawa yung pamilya. Sana ang ipamamana natin, mga tatay, hindi utang. Can I hear amen? Kasi mahirap. Okay? Pag-aralan natin to. Okay, basahin natin Ikalawang Hari, Kabanatang 4, mula sa talatang 1. Pakita natin. Sabay-sabay tayo magbasa. Go. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Aba, pastor pala ang asawa nito. Okay? Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ibig sabihin, maraming utang. Kasi isa lang to sa pinagkakautangan. Tuloy. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis, hanggat mayroon kang mahiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay, at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina, at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ang lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Pumunta siya kay Eliseo at isinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Gusto ko lang magbigay, mga kapatid, ng background. Okay? Tapos, meron tayong dalawang tatay na magtutuloy po ng mensahe. Ang background dito, mga kapatid, sabi dito, ang kahirapan ng asawang babae o yung balo ay sa dahilang hindi sapat ang tulong na naibibigay sa kanyang asawang propeta sa panahon ng paglilingkod nito. So, ibig sabihin, yung asawa ng babae ay nagtatrabaho sa simbahan. Sa modern days natin, ito pong babaeng balo ay asawa po ng pastor. Okay?
hindi sapat yung naibibigay na sweldo. Okay? Parang sa panahon natin yan, ha? Okay, no? Panahon pa ng Bible, pero parang panahon natin ngayon. Okay? Sabi dito, sinasabi din sa istorya na ang propetang ito ay hindi kabilang sa mga anchorites, recluses. Siya ay maaaring Cenobites or monastic communal dwellers. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin itong propeta, kasi nung panahon nila, mayroong dalawang klase o grupo ng mga propeta. Mayroong mga propeta sa mga mayayaman. Intindihan nyo? Yung kanilang kinabibilang simbahan ay mayaman, pero itong si pastor, itong asawa ng propeta na ito, mga kapatid, ang ministry po nila nasa poorest of the poor. Naintindihan niyo po? Okay? Parang ibang-iba po yan sa CCF. Okay? Sa CCF po, halimbawa ang CCF, no? Ang mga pastor po doon, may kotse, may bahay. Naintindihan niyo po? Okay? Siguradong malaki ang sweldo. Pero kapag ka ikaw ay nasa Smoky Mountain, no? Kapag ka ang church mo nasa poorest of the poor, hindi ka kayang sahuran ng church. Naintindihan niyo po ba? Ano? So itong asawa po ng babaeng ito ay kabilang dun po sa mga mahihirap na lingkod ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Pag diyan ka talaga tinawag, kapatid, talagang by faith yan. At saka by faith, okay? No? Alam niyo, meron po tayong mga pastors. To be honest po, no, sasabihin ko lang ito hindi para magmakaawa sa inyo. Pero gusto ko maramdaman ninyo na you are blessed, no? Kasi ang mga pastor po natin, hindi po tumatanggap po ng sweldo. Okay? Allowance lang. Okay? Ang allowance ko, mga kapatid, 1,000 a week. No? Pwede bang bumuhay ng pamilya yan? Okay? No? Dito sa church. Pero salamat kasi mabuti ang Panginoon. Amen? No? Palapakan naman natin si Lord. Okay? Ngayon, nagkaroon ng pagkakautang ang pamilya ng propeta. Dahil ang kanilang ikinabubuhay lamang ay maliit na suportang natatanggap sa kanyang paglilingkod. Maaari kasi itong pastor na ito ay nagkasakit. At habang nagkakasakit, nagkaroon po ng utang. Hindi kayang suportahan. Tama po ba? Sa kabila na itong pastor na ito, mga kapatid, sabi po dyan, meron siyang banal na pagkatakot sa Diyos. At yung pagkuha sa kanyang mga anak para pambayad sa utang, ito po mga kapatid ay isang unethical act. Bawal po, lalong-lalo na kapag kaho lingkod ng Panginoon. Meron silang batas. Kaya lang, ang ginawa po ng may pinagkakautangan, pilit na kinukuha yung kanyang mga anak. And that is the problem. Okay? Hindi ko alam, no, sa probinsya kung meron pang ganyan. Meron pa ba sa ating ganyan? Yung pag may utang, papasok na katulong. Di po ba? Ang ginagawa lang ng mga kamag-anak, ganito, sige, dito ka sa akin, pag-aaralin kita, pero ipaglalaba mo kami. Ipaglilinis mo kami ng bahay. Tinulungan mo nga, pero may kapalit. Tama po ba? Okay? So, nangyayari pa rin sa ating pong panahon. Okay? Kaya po mga kapatid, hindi po ito kinatigan ng Diyos. Galit po ang Diyos sa mga papang-api. Amen po ba mga kapatid, no? Kaya po dito papasok yung pagtulong ng Panginoon. Pero meron tayong mapupulot paano lumaya sa pagkakautang ang mag-iina. Okay? Sino po ulit ang gustong lumaya sa utang? Taas ang kamay. Ayan, may matututunan po tayo dito. Ano ba yung mga prinsipyo how to get out from the debt? Okay? So tawagin po natin ang una nating tatay, isa muna sa board sa church, si Brother Brian. Okay? Palapakan natin. Amen. Amen. Okay. Salamat po sa buhay ng ating senior pastor, Pastor PD. No? Yan po, sa pagpapatuloy po ng ating salita ng Diyos, no? Tutuloy ko lang po sa ating pag-usapan nuli, sa pagpapatuloy po. Doon sa ating pong binasa kanina, tungkol po doon sa verse ng ikalawang hari, sabi po roon, for
2 and 3, sabi po ron. Basahin po muna natin. Getting out from, ayan po, basahin po natin. Sabi po dyan, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po, maliban sa isang boteng langis. Sabi rito, ano po, yung pong number one, sabi po, lumabas ba yung number one? Number one, sabi po, point number one, sabi rito, count on what you have, not what you don't have. Ayan po, kung mapapansin po natin yan po. Basahin po natin. Count on what you have, not what you don't have. Yan. Kung mapapansin po natin doon sa talata, no, sa binasa po natin sa ikalawang hari, na hindi po dapat talaga na sa ating tayong mga katatayan o ang maging ating mga pamilya, no. Kumbaga, lagi po nating isinasalang-alang yung kung ano lang po ang ano natin. Sabi nga, kung ano lang po yung ating mayroon, doon lang po tayo. Dapat po hindi pala. Dapat makita rin po natin kung ano po yung pwede po nating maabot pa sa sitwasyon natin, mga katatayan. No? Hindi po, sabi nga po, hindi po pwedeng huminto lang tayo dun sa poverty na tinatawag. Dapat po, katulad po natin, mga tatay, no? Nakakatuwa pong isipin na tayo mga tatay, nagpapatuloy eh. Hindi po tayo nakahinto lang. Sabi nga, lagi lang tayo nakaupo sa upuan. Napakasarap po na may ibang ministry tayong ginagalawan. Ano po? Kaya tayo po mga tatay, dapat nagpapatuloy sa iba't ibang mga gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Thank you po. Sabi po rito, mabilis lang naman po ako. Ituloy na po natin. Sabi rito, in the time, sabi doon, pakilagay po, in the time of, ang sabi po dyan? Yes. Yan. Of the things what we do not have. Kaya sabi po dyan, sabi po diyan, sa ating pong kalagayan o ang ating kakulangan, mayroon po mga bagay na hindi naman natin kailangan. So, kung ano pong meron tayo, appreciate po natin. Kung ano pong meron tayo sa ngayon, kung ano pong natatanggap natin. Lagi po nating kung ano ang ating meron ngayon dahil ang Diyos naman po ang magpo-provide sa atin ng mga pangangailangan eh. Amen po. Yan. Sige po, tuloy na po tayo. Mabilis lang naman po tayo. Sabi rito, it's only with gratitude that life becomes. Kailangan, yan po, napaka-importante sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos, no? Ano man po ang ating kalagayan sa sitwasyon, ano man po ang meron tayo, napaka-importante po na magpasalamat po tayo dahil ang Diyos naman po magbibigay sa atin ng pagyaman eh. Hindi po yung kakayanan lang natin kasi baka mamaya magtutok tayo sa kakayanan lang natin. Hindi po 'yon. Dapat ano man po ang ating sitwasyon pero ang Lord pa rin nandiyan para sa atin. At siya po ang magbibigay sa atin ng dapat pong ipagpasalamat natin sa Kanya. Amen po. Kaya sa Lord wala po imposible, lahat magagawa niyan para tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. So, amen po. Sige po, tuloy na po tayo. Sabi rito, consider the help of other people. Hindi po, sabi dito, sinasabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis, hanggat magkaroon ka ng mahihiraman. So kung mapapansin po natin, tayo po mga katatayan, minsan matigas ang puso natin. Hindi po natin nagagawa yan, yung mga bagay na kailangan wag po tayong mahiya. Wag po tayong mahiya sa mga ibang mga tatay din. Kumbaga, makihalubilo po tayo. Wag po nating gawing, minsan tayo, sa pagiging matigas natin, hindi po natin nagagawang humingi ng tulong sa iba. Kasi nga po, kumbaga yung sarili lang po natin lagi ang ating pinapaniwalaan yung kakayanan natin, Kaya natutuwa po tayo dahil sa pamamagitan po ng ating group chat, nagkakaroon po tayo ng tulungan sa bawat isa. Kumbaga, nasasabi po natin kung ano yung ating mga pangangailangan, Na ang buhay po natin, dapat doon tayo umiikot. Sabi nga po, wag po tayong umiikot lang sa gusto lang natin. Gusto lang natin. Dapat po, humingi po tayo ng tulong sa ibang tao. Pwede pong, sabi nga, pag tayo po ay nakikikonek sa iba, mas lalo pong lalawak ang ating pangunawa, lalong lalawak tayo sa ating mga ginagawa sa paligid natin. Katulad po ng ginagawa ng mga katatayan,
kumukonek po sa labas, sa karsada, sa lansangan, at kung saan sa mga subdivision. Ayun po ay yung tinatawag na kailangan nakakonek po tayo doon, no? Kaya wag po tayong mahihiyang makipag sa ibang tao, sa ibang mga tao, no? Yun po. Sige po, sabi po dito, yan, basahin po natin, ayan na po. Cherish your woman connection, your relationship with friend and family. Importante po yan, lalo na sa ating mga bahay, sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Kailangan konektado po tayo. Huwag po tayong, sabi nga, masyado tayong nahihiya. Yung pong hiya, minsan tama, pero mas maganda po, sabi nga, kailangan may kapal tayo ng muka. Sabi nga po, napakahalaga po na tayo mayroong kapal ng muka para hindi po tayo mahiyang lumapit sa bawat, lalo na po minsan sa ating mga leader, sa ating mga pastor, pwede po natin silang lapitan kung tayo may mga tanong, may mga gustong malaman at makakatulong po sa atin yan. Amen po. Yan. Sige po, sabi po rito, ang isang pastor, si Ed Lapis, maging mapalakaibigan upang sa inyong pagtanda, hindi ka nag-iisa. Tama po ba? Yan po ang ating ginagawang mga tatay. Kailangan maging palakaibigan tayo. Kaya yan pong pagiging palakaibigan natin hanggang sa pagtanda natin, dala-dala natin. Alam nyo po, minsan, kaya kung mapapansin po natin, pagka tayo maraming mga kaibigan o maraming mga, hindi lang kapitbahay, kundi sa iba't ibang lugar, makikita po natin kung mapapansin po ng iba, kung gaano kalalim, kung gaano karami yung ating naging mga kaibigan. Kasi po, lalong higit, hindi naman po natin masabing, pag minsan mayroon tayong karamdaman, diyan po natin makikita kung sino yung talagang kaibigan natin. Kaya napaka-importante po na maging palakaibigan tayo para sa ganun, hindi po yan nawawala hanggang sa pag-edad natin. Hindi po magbabago yan. Amen po? Ayan. At ngayon po, tatawagin ko na po ang aking susunod na tagapagsalita sa buhay po ni Kuya Jim. Grabe si Lord. Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat po, Brother Brian. No, nakakatuwa, no? Nabigyan muli kami ng pagkakataon ng Lord na tumayo sa harapan. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Sino po gustong yumaman? Taas po ang kamay. Talaga pagyaman, talagang nakangiti, ano? Amen. Lahat po talaga gustong yumaman. Amen. Pero hindi alam ang sekreto kung paano yumaman. Amen po ba? O ngayon, alam nyo, gusto nyo po bang malaman? Siyempre, gusto niya talaga. Sikreto nga eh. Di ba? Sige. Okay. Balikan ko lang po yung top, yung slide number 1. Yung, paano ba to? Amen. Yung point number 1. Sabi rito, count on what you have, not what you don't have. Amen. Kanina, habang binabasa ko to, Lord, iniisip ko yung yung kung anong meron ka, na dapat yun yung pagyamanin mo. Naalala ko po, bago ko po ituloy po ito, habang binabasa ko to, binibigyan ako ng revelation ng Lord. Naalala ko po yung time na walang-wala kami. Alam ni Richard dyan, wala kaming pambiling gasol. Diba? Ang nakakatuwa, binigyan ako ng revelation ng Lord. Sabi niya, tumingin ka sa mga gilid-gilid kasi nakakita ko ng isang camera na napanalunan ko lang doon nung time na nagde-network ko. Camera na Sony, napanalunan ko lang. Pero may isa pa kaming camera doon kay sabihanan ko po yung mayari. Kaya sinabi ng Lord, habang nakatingin ako doon, kasi remembrance sa akin yun yung time na nagde-network. Sabi ko, paano to? Kasi siyempre tayo mga tatay, sabi nagtatawanan ako ng mga anak ko. Sabi, kahit mga luma na yan, tinatabi pa natin. Sino rito ganon? Ako lang. Hindi, totoo. Di ba kapag may mga luma tayo, na minsan mahal na mahal mo, bawa, binigay ng girlfriend mo, binigay ng nanay mo, yung pinahahalagan mo yung isang bagay na yun, itinatabi mo. Kumbaga parang may remembrance. Kumbaga parang may sentimental value. Nakuha niyo po? May sentimental value. Kaya nung nakita ko yung camera, sabi ko, Lord, ano ba yung gagawin ko? Kasi wala kami pambiling gas. Sabi ko,
Gamitin mo kung anong meron sa'yo. Diba? Alam mo, sinanla ko po yun. Sinanla ko po bentang sangla. Akin lang po yun pero hindi ko sinasabing magsanla po kayo. Kumbaga, pinaisip sa akin ng Lord, masisira na lang yun Yung gamit niya, hindi mo naman magagamit. Amen? Nakuha niyo po? Gaya po dun sa verse nito, sa 2 King, chapter 4, verse 2, ano ang may tutulong ko sa'yo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Amen? Ang sabi ng balo, wala po maliban sa isang boting langis. Amen? Doon sa isang boting langis, pinadaloy ng Lord ang kapangyarihan niya at ang kanyang mga himala. Anong nangyari? No? At mamaya madadaanan po natin. At ganoon po yung nangyari. Nasanla ko po yung ganito, yung bentang sala, hindi ko na tinubos kasi parang wala na sa akin. Nakabili kami ng kasul. Nakuha niyo po? Di ba? Ibig sabihin, minsan kasi tayo bilang mga tatay, ito usapang mga tatay ito, di ba? Lahat naman gagawin natin. Tama? Lahat gagawin natin para sa pamilya natin. Nakuha niyo po? Di ba? 8 to 5, pumapasok, pag-uwi sa bahay, magtatrabaho pa sa bahay. Di ba? Para sa pamilya. Lahat gagawin natin para sa mga pangarap natin. Sino rito walang pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Di ba lahat naman tayo may pangarap? Mapabuti ang ating pamilya. Amen? Ako, natutuwa nga ako Ito, hindi na ako nadampot ng mga example. Yan kay Chad. Di mo kay Chad? Noong time na nag-ano yan, hindi nag-addict, na nag-start na mag-camera, tama ba? Sinasama-sama lang yan. Hindi namin alam na nag-ano pala siya. Bumili ng camera pero hulugan. Tama ba, Chad? Hulugan. Di ba? Sa pamamagitan ng maliit na bagay, di ba? Na pinahalagahan niya, pero kung titignan mo ngayon, pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Kumbaga, ginamit niya yung talento na ibinigay ng Lord para sa kanya. Amen? Kapatid, ano ang meron ka? Diba? Ano ang meron sa atin? Diba? Ano ang meron sa atin? Kahit na maliit na bagay yan, kayang pagyamanin ng Diyos yan. Kagaya ng babaeng balo. Sa isang boting langis, pinagpala ng Diyos. Amen? Pinadaloy ng Lord yung kanyang kapangyarihan. Amen? Yung point number 2, consider the help of others. Amen? Sabi sa 2 King chapter 4 verse 3, sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis, hanggat mayroon kang mahihiram. Ayan. Diba? Talagang napaka-importante na ang mga tatay pala kaibigan, hindi pala away. Amen? Kumbaga, darating yung time na kapag inaway mo yung kapitbahay mo, darating yung time kakailanganin mo rin yan. Amen? Nakuha niyo po? Minsan darating yung time yung mga kapitbahay pa mapapakinabangan Ibig sabihin, gagamitin ng Lord para pagpalain ka. Amen? Sino nakaranas dito ng tasang kamay? Nagkanon? Naranasan mo, di ba? Di totoo. Yung mga tao na hindi mo inaasahan, kung saan pupunta sa'yo. Kasi naging mabait tayo Amen? I-consider daw natin yung mga tulong ng iba. Amen? Katulad ng ginawa ng babaeng bato. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng basyong langis. Di ba? Humiram ka ng basyong langis. Ganun din. Kaya lang, huwag kang lumibot para mangutang. Hindi. Di ba? Sabi nito, lumibot ka hanggat mayroon kang mahihiram. Okay. Consider daw natin ang tulong ng iba. Huwag tayong maging tayo lang. Kakailanganin natin ang tulong ng iba. Okay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, pasok na po tayo sa point number 3. Okay. Sabi rito, call your family and share the burdens. Hindi na rin po ako dadampot ng iba. Si-share ko lang po sa inyo. Amen? Sa totoo lang po, kapag ako talaga yung mga bata, alam ni Chad yan. Kapag may pinagdadaanan ng pamilya, sinasama namin sila. Pinaparamdam namin sa kanila yon.
ipinapaalam namin sa kanila kung ano yung pangangailangan ng pamilya. Noong time na ilang taon nang nangyari, no, yung nangyari sa pamilya namin, talagang bumagsak kami. Alam nila yan. Sinare namin sa kanila yan. Na habang sinishare namin sila, sama-sama kami nananalangin. Nalangit siya dyan. Kung paano umiyak ang mama niya, kung paano kami nagtulong-tulong sa prayer na gano'n. Kasi talagang grabe nangyari sa pamilya namin, grabe. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ang malaga, ang kagandahan kasi kapag ka-family is family. Amen? Kaya katulad ng ginawa rito sa 2 King chapter 4 verse 4. Pagkatapos, no, magkulong kayong mag-iina sa iyong bahay at lahat ng sisidlan, nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Amen? Sama-sama ang pamilya, mga kapatid, mga tatay. Huwag mong hahayaan na ang problema mo sasarlinin mo lang. Alalahanin mo, may asawa ka at mga anak. Kasi minsan, huwag nating hayaan na tayo, siyempre, sabi nga, ang mga tatay, yung iba, hindi naman lahat, na talagang dumarating yung pride. Di ba? Sa totoo lang, totoo. Tapatan po talaga tayo. Minsan talagang dumarating yung pride. Nasasarilinin niya. Hindi mo alam, unti-unti ka na lumulugmok. Kaya yung iba nagpapakamatay. Tama? Yun kasi ang nangyayari sa pamilya. Kapatid, tatay sa tatay, huwag mong hahayaan na maging ganun. Involve mo sila. Involve mo sila sa negosyo, sa problema, 'di ba? Sa kapayapaan o sa ano man. Involve natin sila. Huwag nating hahayaan. Nasasarilinin mo lang 'yan. Alalahanin mo, anak tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi rito, pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlan, nahiram mo'y punuin mo ng langis. Nagkaroon sila ng bonding. Amen? Siguro yung time nito, medyo talagang sa sobrang problema nila, nakuha niyo po, na-imagine niyo po yung kalagayan ng balo, na kung paano siya pinahihirapan, kung paano siya halos hindi makatulog, maghapon, magdamag, dahil sa iniwanan ng kanyang asawa. Kanina, ang ganda ng message ni tatay. Ang tumimo sa puso ko, yung pagkatakot sa Diyos. Ganun ang nangyari sa asawa ng balo. May takot sa Panginoon. Kaya nung may takot, kahit namatay man yan, yung kanyang asawa, hindi pababayaan ng Lord. Ang kanyang asawa. Amen? Kaya kanina habang nagsasalita si tatay, sabi ko, daming revelation ng Lord. No? Pero ang tumimo sa akin, no, talagang inano sa akin, matakot kayo sa Panginoon. Church, yun ang pinasasabi sa atin ng Panginoon. Matakot tayo sa Lord. Yun po kasi ang nawawala. Amen? Nawawala sa mga tatay. Maaring nag-church, maaring maghapon sa church, pero walang takot sa Panginoon. Amen? Iba kasi kapag may takot sa Panginoon, lumalakad ka sa kabanalan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi rito, family is the best things you could ever wish for. They are there for you during the ups and down and love you no matter what. Amen? Sa ups and down na nararanasan mo, kasama mo ang pamilya mo. Amen? Kaya sabi nga, first ministry is family. Unahin natin ang pamilya natin. Amen? Huwag nating hayaan na agawin sila ng leon. Huwag nating hayaan na malugmok sila, no, sa apoy, no, sa ginagawa ng kaaway. Sagipin natin sila na katulad ni David. Amen? Kasi pamilya natin 'yan. Huwag nating hayaan na nagkakagano na ang pamilya natin na hindi natin inaakay ulit. Tinutulungan makabalik sa Panginoon. Amen. Pamilya ay pamilya. Ano man ang pinagdadaanan nyo, dumating man ng time na minsan talagang, siyempre pagka-pamilya, minsan talagang minsan dumarating na, minsan di nagkakaunawaan. Di ba? Dumarating na medyo nagkakagalit. Di ba? Pero sa totoo lang, darating yung time, kayo pa rin ang magtutulungan. Amen? Kaya wag nating hayaan na ang pamilya natin, no, na magkaroon ng away-away.
Kaya sa bahay namin talaga kapag alam ko talagang nagkakaroon na sila talaga, mayroon ng kurot eh. Alam ng mga bata yan. May kurot na. Sabi ko, pag mali, mali. Amen? Kasi yun daw pala talaga ang totoong pagmamahal. Amen? Hallelujah. Sige pa, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Family will always be family, no matter what happen. Amen? Hallelujah. Pang-apat po, care to remember your liabilities. Ito po yung 4 na puntos pang natin. Okay. Sabi sa 2 King chapter 4 verse 6 hanggang 7. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Sayang, ano? Pumunta siya kay Eliseo at sinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Isa pala to, no? Na kailangan pala kapag pinagpala ka ng Diyos, balikan mo yung mga bagay, yung mga tao na pinagkakautangan mo ng utang. Amen? 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 Hallelujah. Di totoo. Yung pinagkakautangan mo. Diba? Kaya huwag natin kakalimutan. Amen? Sabi nito, ang masama ay humihiram. Sabi sa Psalms chapter 37, verse 21, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Hindi tayo yun. Amen? Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Amen? So, okay, sabi po sa quote sa Republic, okay, sabay-sabay po natin basahin. Kapag umutang ka, parang gusto niyo ba with power? Okay, with power, ha? Power! Okay, sabay-sabay. Para ayoko. Tayo, binura ko na nga yung iba eh. Sana. Kailang di yata nag-ano. Hindi, totoo. Hindi kasi kapag ikaw rin kasi hindi makakatulog. Pag ikaw may utang at nakakatulog ka, ha? Di ba? Parang ano, di ba? Kasi kung anong ginawa mo, paano pag umutang ka rin, hindi ka rin bayaran? Tama? Hindi totoo. Ano yun? Kaya nga sabi nga ni Fernando po eh. Sabi sa parito, babala pa raw. Ano yung babala? Kuya, may nakukuhang sakit sa pangungutang. Ano yun? Sabay-sabay nga natin ulit. Ano yan? Ano to, tay? Mahigpit pong pinagbabawal ngayon ang mangutang. Grabe lupit. Natuklasan pong may nakukuhang sakit na amnesia. Diba? Di ba? Kapag pala nangutang, kailangan pala talaga magbayad. Kasi biblical pattern naman yan. Amen? Kaya nga, di ba, yung babaeng balo, inutusan ni Eliseo, kasi, di ba, kasi magiging magandang patotoo ka eh. Kapag ganun ka, hindi ka magiging magandang patotoo. Di ba? Kapag may utang talaga, ibigay. Kasi hindi naman ang inutang mo yung ano lang eh. Kundi pagkatao rin niya eh. Ibig sabihin yung oras din na pinatrabaho niya eh. Tama po ba? Kung baga, umutang ka ng 500, magkano pa per day? 450. Eh di isang araw na ng, ano yan? Tama po ba? Isang araw niya na yun. Tapos hindi mo babayaran. Kaya nga sabi nga, mahigpit na sinabi ni Eliseo, bumalik ka. Kapag naibenta mo na yung langis, bumalik ka doon sa pinagkakautangan mo, bayaran mo. Amen? Hindi mo, ang kagandahan kasi dito, nagbenta siya, pinagpala siya, nagkaroon po siya ng instant negosyo. Nakuha niyo po? Nagbenta siya eh. Yung meron siya eh. Nung pinagbentahan niya, tumubo siya, sabi ni Eliseo, bayaran mo. Kumita ka na eh. Tama po ba? Oo. Di ba wala ka nang puhunan eh? Di ba yung babaeng balo, wala nang puhunan eh. Pinabalik, sabi ka, bumalik ka. Balikan mo yung mga pinagkakautangan mo. Di ba ganun yung ganun ang sabi ni Eliseo. Bumalik ka at bayaran mo yung pinagkakautangan mo.
Kasi ayaw ng Diyos na ganon. Kasi mismo ikaw maaapektuhan. Amen? Maaapektuhan po tayo. Kaya ang sabi ni Fernando po, sabay-sabay tayo. Fernando po, Cardo Dalisay. 1, 2, 3. Parang ang hirap, ano? Parang nakakahiya. Hindi talaga nakakahiya sa Lord. Kumbaga nakakakain ka na, samantalang yung inutuangan mo, di ba? Yung inutangan mo, hindi makatulog. Dapat ikaw ang hindi makatulog kasi may utang ka. Pero yung inutangan mo, yun ang hindi makatulog. Ikaw okay ka. Di ba? May Starbucks pa, kumakain sa ganito, kumakain sa ganyan. Di ba? Di ba? Pero sa totoo lang, kapag, di ba? Paano ka eh. Kaya sabi ni Fernando po, mahigpit, may tutok pa ng baril. Di ba? Hoy, ikaw pa. Ikaw, Starbucks ka pa. Magbayad ka muna ng utang. O palitan natin, hoy, pa-Jollibee ka pa. Di ba? O McDo ka pa. Amen? May, di ba? Natututo po ba? Amen? Amen. Wag po kayo magalit sa akin, ha? Bigyan lang ni tatay. Thank you, Lord. Sabi sa Romans 13 verse 8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves other has fulfilled the law. Amen? Dapat pag-ibig na lang talaga. Di ba? Kaya dapat yung pagkakautang, kapag nangutang talaga tayo, wag nating hayaang hindi mabayaran. Sa totoo lang. Kasi, di ba? Kasi sabi nga ko, anong ginawa mo, siyang gagawin sa'yo. Di ba? Yun yung eh. Tama po ba? Point number 5. Sabi rito, sa point number 5 na po tayo, come out for good stewardship. Amen? Sabi rito sa 2 King chapter 4 verse 7, pumunta siya kay Eliseo at isinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Amen. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Dapat tayo mga katatay, maging good stewards po tayo. Amen? Maging good steward po tayo. Kapag pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, palaguin po natin yan. Amen? Pag nagtanim ka ng mabuti, mag-aani po tayo ng mabuti. Amen. Huwag nating hayaan, na ipinagkatiwala natin, talent man yan, financial man yan, gamitin natin sa tama. Huwag nating hayaan na hindi magamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, may purpose yan. May purpose. Kaya tingnan mo, pinadaloy ng Lord. Pinadaloy ng Lord yung langis. Amen? Kaya ako natutuwa ako dun sa revelation na binigay na galing kay tatay. Yung pagsasalin ng langis na hindi nauubusan. Napakagandang mensahe. Ganun pala talaga yung pagpapala ng Panginoon na kailangan meron kang nilalagyan. Meron tayong empty jar lagi na pinaglalagyan para hindi maubusan ng langis. Amen po ba? Kaya pag tayo pinagpala ng Panginoon, magpatuloy rin po tayo magpala sa iba. Huwag nating hayaang angkinin lang natin sa sarili natin yung pagpapala niyo. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 4, a slack hand causes poverty, but the hand of diligent makes rich. He who gather in summer is a prudent son, but he who sleep in harvest is a son who brings shame. Amen? Kaya ang saradong kamay, di ba? Hindi pinagpapala yan. Kailangan maging bukas palad po tayo. Magbigay sa iba. Huwag nating sarilinin. Kapag puro lang po tayo kabig, mabubunsol po tayo. Hayaan po natin magbigay rin po tayo. Kapag nakakain po tayo, patuloy rin tayo magbigay sa iba. Huwag nating hahayaan. Mga kapatid sa hapong ito, ano ang meron po tayo?
Sabi natin kanina, gusto po nating pagpalain ng Lord at makalaya at makalaya dun sa pagkakautang. Amen. Makalabas sa pagkakautang. Amen. Gusto po ba natin yon? Gusto po ba natin yon? Amen. Sa totoo lang, ano ang meron ka? Amen. Ano yung sinasabing empty bottle na pwedeng lagyan ng Lord upang pagyamanin sa atin? Alam mo, sa totoo lang, ako, punong-puno ako ng pangarap sa buhay. Pero natutuwa ako kasi yung pangarap namin ni Mrs. natutupad sa mga anak. Amen. Nakakatuwa.